Praise God. Yan, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. Ako po ay, habang nandun ako sa upuan ko, kinakabahan ako. Yan, purihin ng Diyos. So, talagang ang pag-asa ay sa ating Panginoon. At alam niyo po, mabuti talaga ang Diyos at palaging sinusurpass ng Lord yung ating mga expectation. Tama ba ako? Naranasan niyo ba yon? Minsan, katulad nga sabi ni Zai, last year yon tanda ko. Sabi ko, nung kami namimili nila Hana, sabi namin, uy, grabe, andito na tayo. Yung ginagawa ng Lord talaga is sobra. Kasi tanda ko last year, yan nga, may nag-pledge ng ang merienda ng mga bata for graduation is Jollibee. Sabi, talagang, ang Lord kasi pa ganun, hindi siya pababa. From ganito, talagang sinosurpass ng Lord palagi. At nung Friday, nung pagkatapos ng aming pagtuturo sa BBS, nung nagmi-meeting na nga kami dito, alam niyo po, yun nga, nagpapack kami ng loot bags na ibibigay dapat sa mga bata. Nakakatawa kasi yun nga, sabi, nung nagpapack na kami, praise God, alam niyo po, ang laman ng loot bag ay 3 candy. 3 candy. Yun ang, sabi nga ni Zai, ito lang na kaya na ako, ito, galing pa to sa pera ko, sabi niya ganyan. Sa isip ko, hindi kaya mapapahiya ang Lord dito. Sa amin ibibigay na to, sabi nga 3 candy. So yun nga, sabi, totoo yun sabi ni Zai, tayo ay kabahagi at tayong lahat talaga ay bahagi ng iglesia ng Panginoon. So tayong lahat ay magkakapatid at yun nga, kumbaga we share the burden, yon tayong lahat. So talagang, ayun nga, sabi ko sa kanya, yan, mag-chat ka na ganyan, na mga needs natin. At ang provision ng Lord ay grabe. Ang provision ng Lord ay grabe at talagang hindi ang Diyos talaga, hindi hahayaan ng Diyos na talagang mapahiya tayo. Mapahiya tayo. Kasi gawain yun ng Lord eh. Gawain yun ng Lord, hindi yun gawain nating tao. Kaya talagang yung provision ng Panginoon ay binibigay ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang kapurihan, yan sa katagumpayan ng DVBS na nangyari kahapon. At yan, hindi po yan ang aking topic ngayong umaga. So, yan nga, talagang medyo kinakabahan ako ngayong umaga sa pagbabahagi na ito ng salita ng ating Panginoon. Ngunit, kailangan po, So, kayo po ay makibukas sa akin ngayong umaga sa aklat po ng Roma. Yan. Alam ko, meron naman kayong mga Bible dyan. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Roma. Talatang 1 hanggang 8. At kung kayo po ay nariyan na, mangyari pong tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Yan. Medyo maliit. Yan. So, andyan na po ba kayo? Chapters, Romans 13, verse 1 to 8. Aklat ng Roma. Mga taga-Roma, 13, yan, 1 to 8. So, nakita nyo na pa, naka-flash sa ating screen. So, basahin po natin ngayon ang sabay-sabay malakas. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos, at sila'y paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng sama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikaw bubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparasahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Yan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa mga dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Huwag kayong magkaroon ng utang kaninuman maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Palagi pong pinagpapala ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y saglit na dumulog sa panalangin sa ating Diyos. Hallelujah.
Puri po ay sa'yo, ang pagdakila ay tunay na tanging sa'yo, aming Panginoon. Niluluwalhati ka namin, pinupuri, sinasamba sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Amin Diyos, sa pagbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, ibukas mo ang aming mga puso, ibukas mo ang aming mga isip, alisin mo po, Panginoon, mga sariling pangangatwiran, Panginoon, na mayroon sa bawat isa sa amin. Turuan mo po kami, Panginoon. At salamat po na ngayong umagang ito sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Gamit mo lamang po ang iyong abang lingkod na ito, tunay na walang kaalaman, Panginoon, hindi karapat-dapat. Ngunit salamat sa iyong biyaya at habag patuloy na pinagiging dapat mo. Lord, bakuran mo ang aking labi, ang aking puso, Panginoon, upang sa gayon ang lahat, Panginoon, ng lumitaw, lahat ng mamutawi sa aking mga labi, maging pagpapala sa aking mga kapatid. Salamat po na sama-sama mo kaming turuan, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Praise God. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Yan, purihin po ang bawat isa at sa mapagpahalang araw po ng linggo sa bawat isa sa ating lahat na narito at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Bagamat ako po ay kinakabahan na tunay, I feel so privileged po to be standing here in front of you to share some godly wisdom. Yan, to each and every one of you. At alam niyo po, itong mensahe na dadalhin ko ngayong umagang ito is somehow, I find it controversial. But it is very much needed. Kailangan. Kinakailangan. Kasi alam niyo po, it is super timely na papanahon. Bakit ko nasabi? Kasi ngayong umaga po, yan, kung napansin niyo sa ating praise and worship, awit ng bayan. Ang atin po pag-uusapan at ating pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol sa politika. Okay, politics. Yan, kaya salamat sa Panginoon, niloob ng Diyos na ang ating kapatid po na tumatakbo ay narito ngayong umaga upang mapakinggan din niya at tayo din, tayong mga kabahagi sa Iglesia ng Panginoon, matuto tayo ngayong umaga. Alam niyo po, naniniwala ako if there's one of the many issue na medyo hindi natin pinagkakaisahan bilang mga anak ng Diyos or Kristiyano, minsan talagang pinagbumula ng hindi pagkakaunawaan, masabi ko pong politika po yun. Okay? Bakit? Kasi hindi po natin maitatanggi. Ang dami ko nang nakita, ang dami ko nang narinig na nag-away-away. Kasi yung isa pro dito, yung isa dito naman, yung isa kampi doon. So yan, meron tayong kanya-kanyang opinion and stand regarding a specific political candidate na ang ending dahil sa pagtatanggol natin dito sa isa, sa kanila, na ang nangyayari tayo-tayo na mismo, yung sinasabing the body of Christ, tayo-tayo yung nag-aaway-away. Tama ba ako? Tama. Which is wrong. Okay? Mali yung pangyayaring iyon. Okay? Mali yun, pero nangyayari. Okay? And so, ngayong umaga pong ito, alamin natin, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, saan ba tayo dapat? Or what should be our stand when it comes to politics? Ano ba yung dapat stand natin bilang tayo yung mga Kristiyano? Okay? Ano yung part natin bilang mga Kristiyano at bilang mga mamamayan ng bansang ito na ating kinabibilangan? Ano ba? Meron ba akong responsibility? Meron ba akong dapat gawin bilang taga-Balete ako? Bilang namumuhay ako at nakatira ako dito sa ating bansa? Yan. Ano ba yung involvement dapat natin? Hanggang saan ba tayo dapat? Okay? Bilang mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, we're only 3 weeks yata or 2 weeks away from the senatorial and the local election. Yan, napakalapit na. And so I think it is only essential na ma-educate tayo doon sa mga bagay-bagay na yon. And we are going to talk it based on what the Bible tells us to do. Palagi naman dapat. Dahil tayo mga Kristiyano, ang usapan natin dapat ay hindi sekular. Okay? Palagi dapat nakabase sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Okay? Yan. So, meron pong tanong. Meron akong nabasang tanong. Sabi doon, ang pagboto ba ay biblical? Yan. Ang pagboto ba ay biblical? Or nakasulat ba siya? Or is it written or even said in the Bible na kailangan nating bumoto? That is the question. Honestly speaking po, walang naitalang pagboto sa Biblia. Okay. Walang naitalang pagboto ng mga namumuno sa Biblia. Yung konsepto po ng demokrasya,
na meron tayo ngayon at ine-exercise natin sa ating bansa ngayon sa pagpili ng mga leaders. Pag sinabi po kasing democracy, so the power ng mga namumuno ay nasaan? Nasa mga tao. Iboboto sila. Kung sino yung pinakamadaming boto, siya ang mamumuno. Siya yung mananalo. That is democracy. Nasa tao ang kapangyarihan na magluklok at maghalal ng kung sino yung gusto nilang ihalal. But you know what? Sa Bible ay hindi po ganon. Kung nagbabasa kayo ang Biblia at familiar kayo sa Old Testament, hindi taong pumipili sa leaders nila, kundi ang Diyos. So, nag-a-assign, nagtatalaga ang Diyos. Yan, nag-empower siya ng mga prophets, yan, para magsabi at maiparating yung nais niyang malaman natin. Okay, ng mga tao at that time. Yung iba naman, they become leaders kasi nagtagumpay sila doon sa mga war. Yan. Even pagdating po ng New Testament, hindi pa din naman pinagbobotohan yung mga tao. Or hindi nagboboto yung mga tao para pumili ng mga namumuno sa kanila. So, sa madaling salita, walang direktang bersikulo sa Biblia na nag-uutos sa bawat isa sa atin na kailangan nating bumoto ng mga nangunguna sa atin. Yun naman pala sa obswelto. Obswelto ko, hindi na pala ako boboto. Kasi meron akong kilala, meron akong mga naririnig na nagsasabi na skip daw nila yung botohan. Ngayon, so, ibig sabihin, yun naman pala since wala naman palang direktang command from the Bible na kailangan bumoto at kailangan maging part ng election, bakit pa ako boboto? Okay? So, di ba nagkakaroon tayo ng question na gano'n? Nagkakaroon tayo ng mga ganong kaisipan. Yan. Okay. So, the Bible didn't give us a direct command to vote. Yun ang totoo. But, the Bible does say, with respect sa mga malilinaw na biblical instructions patungkol sa mga dapat nating gawin, okay? Dapat nating role sa government na ating kinabibilangan. Meron po tayong mga responsibilidad sa gobyerno na kinabibilangan natin. Since we are living here in the Philippines, so sakop tayo, okay? Sakop tayo ng mga responsibilidad na dapat ginagawa natin. Okay? At kabilang sa iglesia ng Panginoon, meron po talaga tayong responsibilidad sa gobyerno na kinabibilangan natin. Ano yung mga responsibilidad na yon? Kung natatandaan nyo sa binasa natin kanina, andun na yung iba Okay? Sabi nga, it is our responsibility to pay our tax. Okay? Our taxes. Yan. In Mark 12, verse 17, sabi nga doon ni Jesus, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Okay? Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Yan. Yan ang sabi ni Jesus. Ito po yung tumutukoy dun sa tax. Okay? Yan. So tayo bilang mamamayan itong bansang ito, mamamayan itong lugar na ito ng Balete, kailangan nagtatax po tayo. Okay? So, sa mga merong trabaho, di ba, automatically naman natatanggal naman yun. Tayo naman, kapag bumibili tayo, di ba, meron ng mga tinatawag na value-added tax, na kung saan, tinatanggal na nila yon automatically. Pero yun po ay responsibilidad talaga natin bilang mga mamamayan. Okay? Na magbayad tayo ng kaukulang taxes. Okay? At alam niyo po, even Jesus, He affirmed it. Okay? He affirmed that responsibility to pay tax at ginawa niya din yun. Sabi nga in Matthew 17:24-27, mababasa niyo po yun. Okay? Mababasa niyo na si Jesus mismo ginawa niya yung pagbabayad ng tax. Okay? So that is one of our responsibility. Another one po, sabi dito, isa pa sa responsibilidad natin bilang mga mamamayan ng bansang ito, bilang mga mamamayan na nakatira dito sa ating bansa. Sabi nga dito, we need to pray for our political leaders. Ipanalangin ang ating mga political leaders. Sabi in 1 Timothy 2, verse 1-2, sabi doon, una sa lahat, pinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So nakita ninyo doon sa binasa natin, when you pray, it benefits us. Okay? When you pray for our leaders, hindi lamang, kumbaga sila yung nagbe-benepisyo doon, hindi lamang yung mga leaders kasi na-strengthen sila. Kasi sabi nga dito, bakit ka magbe-pray? Kasi para magkaroon tayo ng matahimik na pamumuhay. Okay? Mapayapa, makadiyos at marangal. Yan. Now the question is, do you find yourself complaining more
or praying for political leaders? Alin kaya kayo doon? Mga honest itong mga tao dito sa unahan. Mas nagko-complain daw sila. Okay? Yan. Good morning po. Yan. Magandang umaga po sa ating bisita. Yan. So, sabi nga dito, alin ka ba dyan? Ikaw ba yung mas mareklamo? Or ikaw ba yung nagpe-pray? Mas ma-pray ka para sa ating mga namumuno. Kasi totoo naman to, di ba? Totoo to. Na dami natin talagang nakikita. Ganito, ganyan. Hindi ko na ibaboto yan. Di ba? Ganito naman yan. Kurap. Di ba? So, is there ever a time na naipag-pray nyo po yung ating mga namumuno? Okay? Meron bang time? Sana meron. Kasi sabi nga, yung kasabihan na yon? Before you complain, ano sabi? Follow ba? Obey first. Sabi, di ba? Obey first before you complain. Pero sa atin ngayon, complain. Hindi naman nag-o-obey. Ayan. So, panay ang complain, hindi naman nag-o-obey. So, bilang mga Kristiyano po, it is our responsibility to pray for our political leaders. Okay? Our prayers for political leaders are required. Pag sinabing required, dapat ginagawa mo. Okay? Kasi dito sa talatang ito, nakikita natin that as we pray for those who are in the position, or yung mga maiuupo pa lamang sa posisyon, nababago po tayo, nababago din yung isip natin. Okay? Nababago yung isip natin, nababago yung lifestyle natin, nagkakaroon ng manifestation sa atin, yung panalangin natin, kasi andun nagkakaroon ng peacefulness. Pinag-iisipan muna natin yung mga sinasabi natin, nakita natin, yun nga, sa bawat sa atin, yung pamumuhay na may Kristo. Sana ganun yung nangyayari. Ano po? Gaya na lamang ng mga pinapangaral natin. Kasi baka mamaya pangaral tayo ng pangaral na dapat ganito tayo. Hindi naman makita sa ating mga gawa. So as you pray, sana andun yung manifestation. Sa bawat sa atin, nakikita na nababago din tayo kapag tayo ay nananalangin. Okay po? Kasi sabi nga dito, we are reminded of the influence of honor, obedience, and submission to even secular and oppressive authorities. Yan. Alam natin na talagang bilang mga Kristiyano, talagang ang pinaka-head ng ating iglesia ay sino? Si Kristo. Diba? At siya yung talagang dapat sinusunod natin. But, sabi nga tayo kasi namumuhay tayo dito sa mundong ito. At merong gobyerno na nakakasakop sa atin. Even secular sila. Still, sabi nga dito, kailangan yung obedience ay andoon. Yung submission natin sa kanila ay andoon. Bakit? Kasi sabi nga, so that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Sabi po yun sa unang Pedro 2 verse 15. Para matahimik sila, okay? Sa paggawa mo ng mabuti. Yan. So, you should pay your tax, you should pray for your political leaders, at ang pangatlong responsibilidad, sabi dito, you should honor your political leaders. Yan. Honoring our political leaders. In 1 Peter verse 2 to 13, sabi po doon, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority, or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. Sabi po 17, show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, and honor the emperor. Yun po ang sabi. Alam niyo po, even si Peter, sinabi niya itong pakiusap na ito. It is a plea. Okay? Pakiusap po ito. Sino yung pinapakiusapan niya? Alam niyo po, at that time, sinasabihin niya is yung mga persecuted na believers. Mga persecuted Christian, mga pinahihirapan na kapatiran. Kasi very oppressive. Very oppressive, very sabihin natin, napakahigpit ng mga namumuno at that time. Pero pinakiusapan sila ni Pedro na kailangang i-honor pa rin ninyo. Kailangang magpasubmit pa rin kayo doon sa mga leaders na iyon. Bakit? In 1 Peter 2 verse 15, ang sabi po, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng mabubuti niyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Yan po ang sabi. Kailangan tandaan natin, we should remember, na yung gobyerno po, nung kapanahunan ng New Testament, they were pagans. Okay? Mga pagano. Sobra silang lupit.
Kung sa panahon ngayon, nakikita natin yung unfairness, lalo na nung kapanahunan nila. So, ibig sabihin talagang worst, okay? Worst yung government, or sabihin natin yung pamamahala ng mga tao na namamahala at that time. Pero, sabi nga, malinaw na sinabi sa Biblia patungkol sa mga responsibilidad na kailangan nating gawin as part of this society. Nakakit ang mga leaders natin, hindi tayo agree doon sa mga ginagawa nila, doon sa mga sinasabi nila. Sabi nga, you should always obey. Kailangan magpa-submit doon sa authority. At sabi nga, although walang malinaw na command, walang malinaw na utos na ibinigay sa Biblia na ikaw kailangan mong bumoto, kailangan mong maghalal na mga mumumuno sa inyo. Alam niyo po, voting is a sign of living responsibly as a member of the society. Okay? Ang pagboto po ay senyales kayo or tayo ay mga responsableng miyembro ng society. Okay? Yan. Bakit? Kasi alam niyo po, wala naman direktang utos. Yata. Yan. Sa bawat isa sa atin, sa Biblia, nang sabi, ang bawat pamilya ay kailangan magkaroon ng sasakyan. Meron ba? Direktang utos. Di ba wala? Wala. Minsan pa, kailangan ang sasakyan mo yung SUV. Kasi ang dami-dami nyo, para kasya kayo lahat. Walang utos na ganon. Okay? Pero, yun nga, sabi nga dito, meron bang nakasulat sa Biblia na ganong utos? Di ba wala naman? At kung tutuusin, may pangapaa tayo, we are free to walk, o kaya naman sumakay tayo ng kabayo o kamelyo, kasi yun yung means of transportation before. Okay? Yun yung means of transportation na meron sila dati. But then, we choose to purchase a car. Bakit? Especially kapag magulang ka. Because you think that's a responsible thing to do. Okay? Kasi syempre ayaw mo mahihirapan yung mga anak mo eh. Naku, maliliit ang aking mga anak, alayo naman ng alayo ng, Balete National High School, pag pinaglakad ko simula Palsara. Diba? Samantalang dati, nilalakad lang namin yun, di ba? Pero ngayon nga, sabi nga, paarte ng paarte ang bata. Okay, hindi pwedeng mainitan. Kaya, ang gawin natin, kailangan tayong bumili ng motor. Kailangan meron tayong e-bike para ihahatid natin every day. Bakit? Because you are a responsible parent. Okay? Responsable kang magulang. Choice mo yon. Ginawa mong choice yun na pagbili ng sasakyan kasi sa tingin mo, yun yung makabubuti para sa mga anak mo. Okay? Pero walang direktang utos sa Biblia na kailangan bumili kayo ng sasakyan per family. Di ba minsan nga, doble-doble ang sasakyan. Bakit? Kasi syempre para comfortable ang buhay. Para comfortable. Diba? Ganyan. Hindi din inuutos po sa Biblia na kailangan bilhan nyo ng mga kutsyon ang inyong mga anak. Diba? Hindi naman sinulat sa Bible, oy, kailangan may Uratex kayo sa bahay. Yung makapal para hindi masakit sa likod. Oh, yung mga waterbed, di ba? Hindi naman siya inuutos sa Biblia, hindi naman sinabi, kailangan malambot ang kama ninyo at unan. Bakit? Kasi we care for our children. Oh, di ba? Yung iba nga, di ba, sabi nga, hindi naman sinabi sa Biblia na, oy, bumili kayo ng aircon, lalo na sa kapanahunan ngayon, sobrang hot. Di ba? Pero dahil responsable tayong mga magulang, nakikita natin yung pangangailangan ng ating mga anak. Walang nag-utos, pero ginawa natin. Bakit? Kasi yun sa tingin natin ang makabubuti para sa ating mga anak. Okay? So, nagigets niyo ba yung pino-point out ko? Ang daming bagay sa modern life natin ngayon, hindi naman direktang iniutos sa Biblia, pero pinili nating gawin kasi yun yung sa tingin natin, yung responsible thing to do. Okay? Sa abot ng ating makakaya. Sabi nga dito, kung pinipilit natin at ginagawa natin yung best natin para maging responsableng mga magulang sa ating mga anak or responsible members of the church, since tayo po, parte tayo ng komunidad, parte tayo ng society, kailangan responsible din tayong mamamayan. Not only to our family, not only to the church na kinabibilangan natin, but also to the community where we belong. Kung tayo, taga dito tayo sa Balete, dapat kaisa ka. Dapat responsable ka. Okay? Dapat nakikisa tayo dun sa mga panukala na meron ang ating komunidad. Bakit? Kasi taga dito ka eh. Okay? Taga dito ka. Naninirahan ka dito. At yun nga,
If kinakalimutan natin yung ating privilege or our right to vote, okay, that is being negligent and irresponsible. Okay? Not because andito si kapatid at siya ay tumatakbo sa pagka-mayor, kaya ako sinasabi ito. Bago po man siya, hindi ko naman alam na siya yan dito. Ano po, bago ko pa nagawa yung sermon. Pero, voting is a responsible thing to do. Okay? Ang pagboto po ay isang responsableng bagay na dapat nating gawin bilang member ng ating society and ng ating community. Sabi nga, kung di tayo bumuboto, tinatanggalan mo ng tinig ang sarili mo. Okay? You're losing your voice to speak, okay, about your rights. At kapag di ka bumuboto, sabi nga dito, di ka din dapat nagrereklamo. Tama po ba ako? Kung di ka bumuboto, dapat hindi ka mareklamo. Kasi wala ka namang ginawa eh. Hindi ka naman nakipartake. Okay? Yan. So, marami tayong tanong, marami tayong mga sinasabi pa din. Kaya naman ayaw ko bumoto kasi wala namang karapat-dapat iboto sa mga yan. Sa mga kandidato na yan. Di ba ganun pa yung ating, minsan, opinion. Yan, sinasabi, wala naman yan si anong yan. Sa ganun. Parang, hindi na lang ako boboto. Parang wala namang karapat-dapat dyan sa mga yan. Kaya nangyayari, nawawalan tayo ng ganang bumoto. Di ba? Yung iba, hindi na lang talaga bumoboto. Yan. But sabi nga, it isn't the right thing to do. Hindi iyon. Okay? Bakit? Kasi yung pananampalataya natin, our faith should inform our political views. Alright? Now, kung nahihirapan pa rin kayo, or parang in your mind, parang ayoko talagang bumoto, parang wala akong napupusuan dyan sa mga yan. Okay? I will be giving you two truths, dalawang katotohanan, na kung saan makakatulong sa atin when we are struggling on our stance as a Christian toward politics and government as well as in voting. Ano yung unang katotohanan? So, the first truth is that, sabi dito, the will of God permeates and supersedes every aspect of life. Okay? The will of God permeates and supersedes every aspect of our lives. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos ay siya pa ring mangunguna sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao. Kalooban ng Diyos. God's plan and purpose is fixed. At ang kalooban po niya ay hindi malalabag ng kahit na sino. Or hindi sabihin natin, hindi mapipigilan ng kahit na sino. Sabi nga in Psalms 103 verse 19, sabi doon, God's kingdom rules over all. And so bilang mga mananampalataya, bilang may pananampalataya tayo sa Diyos, hindi dapat nawawala ng pag-asa ang bawat isa sa atin sa kabila ng mga hindi nangyayari, ang magandang pangyayari sa ating political system. Nakita natin sa panahon ngayon, di ba? Paganda ba ng paganda? Hindi naman. Po-worst ng po-worst. Di ba? May mga nangyayari na, bakit ganito? Parang sabi, ang pangako magiging 20 daw ang bigas. Diba? Ay ngayon, magkano ang kilo ng bigas? 60. Nasaan na yung pangako, diba? Kung makita natin, hindi maganda yung nangyayari. Okay? But then, sabi nga dito, bilang meron tayong pananampalataya sa ating Diyos, hindi dapat tayo nawawala ng pag-asa sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda in our political system. Bakit? Kasi one day, ang sabi, di ba, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. That is according to Philippians 2 verse 10 to 11. Ngunit, sabi dito, habang hinihintay natin na mangyari yun, nagtalaga ang Diyos ng gobyerno na siyang mamumuno, believer man o hindi. Okay? Yan. So, sabi nga dito, kahit pa po sa paningin nating mga tao, ay talagang napakasama na ng ginagawa ng ating government authority, still, it is under God's authority. Okay? It is still under God's authority because sabi in Romans 13 verse 1, for there is no authority except God, and those that exist has been instituted by God. Okay? So, yung gobyerno na meron tayo ngayon, galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Yan. Ang bawat tayo pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Yan yung sinasabi natin, the will of God permits and supersedes every aspects of our life.
And sabi nga dito, kung naiintindihan natin yung katotohanan na yun, it will help us to see na yung politika, yung mga namumuno, yung gobyerno na meron tayo ngayon, that is merely a method of God na ginagamit niya para ma-accomplish yung kalooban niya. Okay? Gamit lamang ng Diyos. Yung mga tao na yun, yung mga namumuno sa atin, yung gobyerno na meron tayo, para saan? Para maisagawa at may accomplish yung kalooban ng ating Panginoon. At sabi nga, kahit na yung mga tao, or sabihin natin yung mga nasa posisyon, inaabuso nila yung kapangyarihan. They mean it for evil, but still, sabi, God means it for good. God means it for good. Working all together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. According to Romans 8, verse 28. Okay? Sabi nga, merong isang mamamahayag na nagsabi. Sabi niya, in whatever of the many forms it exists, civil authority derives directly from God. No matter what forms it takes, no human government at any time in history, at any place on earth, among any people on earth, at any level of society, has ever existed or will ever exist apart from the sovereign authority of God. So, ibig sabihin, lahat ng gobyerno, sa tingin natin, mapangit, sabihin natin, di ba, may mga sinasabi pa, naku, ito'y demonyo eh. May mga ganon. Parang ito hindi galing sa Diyos, pero hindi po. Lahat, okay? Lahat ng authority na meron tayo, yun ay galing sa ating Panginoon. No exception. Walang exception. Kasi di ba, ang dami nang dumaan na parang, bakit parang ito, kahit sila Hitler, di ba? Kahit ba sila Hitler, sino ngayon sa North Korea, yung gusto lagi magbomba na magbomba? Di ba? Yung, ano pangalan nun? Sa North Korea, yung mataba. Di ba? Ang gusto niya lagi talaga ibombahin. Di ba? Yung ibang bansa. Pero yun nga, okay, gaano man kasama, gaano man kapangit, okay? Ayun. Di ba? Gaano man kapangit, yan. Sa tingin natin, yung gobyerno na yon, sabi nga dito, at any level of society has ever existed or will ever exist apart from the sovereign authority of God. Walang gobyerno na umusbong na hindi galing sa Panginoon. Okay? Yan. So, kung naiintindihan natin yung katotohanan na yon, dapat at peace pa rin tayo. Okay? Dapat nagtitiwala pa rin tayo na Diyos ang nagluklok sa taong ito. Okay? Kung ang taong ito, sabi nga dito, ginagamit niya, ina-abuse niya yung kapangyarihan niya. Still, we trust that the Lord is good at may plano ang Diyos. Amen. Second, parang ang bilis ko yata ngayon, achievement. Praise God. Okay, second, sabi dito, government is not the remedy for all our social ills. Sinerch ko yung social ills. Ano yung social ills? Mga kahirapan pala yun. Okay, pinaganda lang. Okay. Mga kahirapan na dinaranas natin. So sabi dito, hindi ang gobyerno ang sagot sa mga kahirapan na meron tayo. Alright? Though, government is necessary. Importante sila. Okay? And our responsibility is to obey the laws and be a good citizen. Even as we advocate for godly values and vote for principled leaders, we recognize that our hope for morality in the culture does not depend on politicians. Kahit pa gaano kabuti or gaano natin naisin na iboto yung pinakamabuti, pinakatapat na mamumuno sa ating bayan, still, sabi nga dito, hindi nakadepende doon sa mga tao na yon ang sagot. Sagot saan? Sagot sa ating mga kahirapan. Sagot sa lahat, okay, ng ating mga pangangailangan. A nation's hope for change is not to be found in any country's ruling class. Bakit? Kasi ang Diyos lang ang makakapagbigay ng sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Okay? Alam niyo, hindi naman tayo maliligtas ng politika eh. Hindi tayo maliligtas dahil sa politika. Politicians cannot save us. Mawalang galang na po sa ating mga bisita. Pero yun po ang katotohanan. Hindi ang mga politiko ang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Okay?
Ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin at siya din ang bibigay ng sagot sa lahat ng problema na meron tayo in our society. Okay? Ang Diyos. Yes, we vote those people kasi tingin natin, pag binoto natin sila, makakatulong sila para sa pagbabago na ginugusto natin, pero wag nating ilagak ang pag-asa natin sa kanila. Bakit? Kasi tao lang sila. Okay? Tao lang sila. Just like us, marami silang nagagawang mali. Marami silang hindi kayang gawin. Marami silang limitations. Bakit? Kasi tao sila. Alright? Especially kapag ang leader na nakaluklok ay hindi rooted sa salita ng ating Panginoon. Kapag walang alam patungkol sa Biblia, ano ang asahan mo? Oh, 'di ba? Kasi talaga manguna yung selfish ambition doon sa taong yun, especially kapag wala siyang tanim na salita ng Panginoon. Kasi yun yung nature ng tao eh. Selfish, ako muna. Mag-iipon muna ako ng pera. Ako muna, babawiin ko muna yung aking mga nagastos noong kampanyahan. Diba? Ang dami ko nagastos, ang dami nang hihingi. Kaya kapag ako ay nanalo, ako muna. Yan. Hindi natin nilalahat, pero mostly, especially kapag walang pagkakilala ang taong yon sa ating Panginoon. Yan. That is why, alam nyo po, kapag boboto kayo, sino dito ang bumoboto? Makikitaas po ng kamay. Hindi makataas yung iba. Kasi hindi bumoboto. Hindi sila registered. Asawa ko yun. Hindi, yun naman kanya kasi dahil sunod-sunod siya nasa abroad. Kaya tinanggal na siya. Tinanggal. Hindi na siya registered. Yan. Alam niyo po, kapag tayo ay bumoboto, yan. Ito maging learning sa atin to ha. Hindi po tayo dapat nagpapadala or hindi tayo nadadala dapat na magagandang sinasabi ng mga politiko. Hindi ka din dapat nagpapadala sa opinyon niyang katabi mo or ng kahit na sinong tao na kasyo, huy, matalino daw si ganito. Uy, magaling makisama sa ganito. Iboto natin to. Sa ganito ang boboto ko, yun na din iboto mo ha. Tayo na may friends. Diba? Ganyan. Yan. Alam niyo po kasi, sa pagboto, ang tama po nating gawin, sabi dito, ang ganda na nabasa ka, at tama siya. Okay? Sa pagboto po, isantabi ninyo yung mga tradisyon, yung mga nakasanayan ninyo. Yan. Nag-uusap nga kami palagi ng asawa ko. Sabi namin, sa politika naman, especially kapag mga ganitong local elections, dito sa atin, wag na tayo lumayo. Dito na lang sa atin sa Balete. Sa mga ganyang local elections, sabi ko nga, ang mananalo dyan, yung pinakamaraming kamag-anak. Totoo, hindi? Totoo. Sabi ko nga, sa botohan ganyan, paramihan naman yan ng kamag-anak. Paramihan ng kamag-anak yan. Yan, kapag kukunti ka mag-anak mo, panigurado, talo ka. Tapos, pansin mo pa, yan, pinag-usapan namin ng asawa ko, ang tagal nang nakaupo. Sabi nga namin, di namin pangalanan, syempre. Pang ilang term na nito? Ewan ko nga, pang last na yata, ang tagal na niyan eh. Okay. Anong sa tingin mo nagawa niyan? Ewan ko nga, hindi ko nga malaman kung anong nagawa niyan. Parang wala naman. Yan. Ano nagawa? Wala. Pero alam niyo po, that is the sad truth about politics. Kasi nga, alam niyo po, hindi naman sa minamaliit natin, pero mostly ng mga botante dito sa atin is medyo sabihin natin kulang sa kaalaman. Alright? Kulang sa kaalaman kung sino ang dapat iboto at ano ba talaga yung mga qualities na mga dapat nating iboboto. Okay? Or kung ihahalal man natin sila ulit doon sa mga termo nung nagawa nila, may nagawa ba sila? Dapat naiisip natin yun. Dapat nakikita natin yun. Kasi minsan nga, sabi, ba't mo iboboto yan? Usapan namin ito mag-asawa. Diba? Sabihin ng iba, ay, ang bait eh. Ay, ako'y laging binabati niyan. Diba? Totoo. Totoo yun. Minsan yun yung dahilan natin kung bakit natin iboboto ang isang tao. Kasi mabati eh. Mabati. Ang tanong, anong nagawa? Ano kayang nagawa? Bumati. Bumati. Praise God. At least nabati. Diba? Yan. So, diba? Totoo yun. But alam niyo po, kidding aside, since we are Christians,
Yan, tayo, nakabase tayo sa Biblia. Dapat po isang tabi natin yung mga ganong bagay sa pagboto natin. Kasi alam niyo po, ang kailangan natin sa pagpili ng iboboto kung sino ang sumusunod, sino yung ang plataforma ay naka-inline sa sinasabi ng Biblia at kung ano yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Ang lapit na natin sa botohan. Ang lapit na. Sabi ko nga, 2 to 3 weeks na lang yata away. Kilalanin nyo kung sino ang iboboto ninyo. Di ba nagkakaroon sila ng mga, anong tawag doon? Meeting de avance. At doon, inilalatag nila yung kanilang mga plataforma. Narinig ko minsan, online naman, kasi nagkaroon sila ng peace, peace covenant daw. Lahat ng mga magkakalaban ay nagsalita. Hindi ko naman siya napanood lahat. Pero may napanood ako na, di ba, the reason kung bakit nagkakaroon ng mga ganyan is para nga mailatag mo kung ano yung plataforma mo. Kung ano yung gagawin mo. Diba? Para ma-inform yung mga tao kung iboboto ko ba niya o hindi. Naisip ko, sabi ko, pati pala minsan yung mismong tumatakbo, kulang din sila sa kaalaman kung ano yung mga dapat nilang inilalahad. Kasi may nagsabi, ako po ay ganito, ganyan-ganyan. Parang bumati lang. Bumati lang. Hindi naman nailahad kung ano yung dapat gagawin, kung ano yung plataforma. Okay? Yan. So sabi nga, bilang tayo mga Kristiyano, isang tabi natin, yung kamag-anak, isang tabi natin, yung mga, napakamabati niyan, ganyan. Ito ang iboboto ng magulang ko, ito din iboboto ko. Okay? Isang tabi natin yung mga bagay na yan. Kasi sabi nga, sa pagboto, dapat ang iboboto mo kung ano, sino sa tingin mo, yung ang plataforma ay naka-inline sa Biblia. Kung ano yung katotohanan sa Biblia. Kasi katulad ni Jesus, ang sabi sa kanya nung kanyang mga alagad, in Mark 12 verse 14, sabi doon, Teacher, we know that you are true and do not care about anyone's opinion. For you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God. Sana ganun din tayo. Not because iboboto siya ng magulang mo, not because kamag-anak mo siya, but because yung katotohanan. Okay? Ang plataforma niya. Yung katotohanan at kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang susundin niya. Sabi dito, good citizenships includes taking seriously our duty to be informed and vote for leaders who promote Christian principles. Okay? Hindi dahil nakaboto ka, ay, goods na ako. Responsible na pala ako. Hindi. Okay? Pag sinabing good citizenship, kailangan sineseryoso mo. Okay? Sineseryoso mo yung iyong responsibility at yung pagboto mo sa mga leaders na sa tingin mo ay magpo-promote ng Christian principle. Bilang tayo ay membro, o sabihin natin bilang tayo ay kabilang sa Iglesia ng Diyos. Okay? Kasi minsan, di ba, nangyayari yun sa atin, na, 7 pala ang kailangan iboto sa konsehal, kulang pa 2, sige, isulat na natin kung sino lang yun. Tama? Diba? Para lang makumpleto. Yan. Minsan pa may ganito, boto ko to, parang bago. Parang, walang ibang boto. Okay, boto ko to, kakaawa Baka mamaya wala namang bumoto kahit isa. Okay? So, that's not a good citizenship. Okay, we need to take it seriously. Kasi alam niyo bakit? Kasi tayo apektado dun Okay? Taga-ibang lugar ba ang apektado kapag binoto mo tong taong to na sa tingin mo naman ay walang gagawin, walang may aambag. Okay? Tayo po yun. Bakit kasi tayo nakatira dito? Alright? Tayo yung nakatira. Okay? Sabi nga dito, we are given a voice sa pamamagitan po ng ating pagboto at i-exercise natin yung boses na yun na binigay sa atin. Yung mga kandidato na may plataforma na nagsusulong ng taliwas sa sinasabi ng Biblia patungkol sa pamilya, patungkol sa pag-aasawa, yung mga nag-agree sa divorce. Di ba mayroong mga ganon? Ngayon pa lang alam na natin kung sino yung mga yon. Kahit dito sa Balete, meron ng kilala na talagang siya ay, sabihin natin, promoter ng LGBTQ+. Meron. Alam na natin na ganon yung kanilang ginagawa. Bakit? Patuloy pa nating binoboto. Okay? Yan. So, praise God. Salamat sa Panginoon kasi na-educate tayo.
na-educate tayo, nabibigyan tayo ng kaalaman yan. Yung mga pro-abortions, mga nagsusulong ng same-sex marriage, yan, ay hindi po natin dapat sinusuportahan. Kahit pa sa tingin natin, gaano katalino, gaano kayaman itong taong ito, kung ang binusulong niya is against the Bible, do not vote for that person. Do not vote for that person. Yung katotohanan ang isinusulong, yun po ang pagkaisahan natin. Kaya importante talaga nagpe-pray. Prayer talaga importante. Okay? That we ask God to lead us. Okay? Lord, bigyan niyo po sa amin, paalam niyo sa amin kung sino talaga dapat. Ano? Yan. So, the government has its purpose. Importante ang gobyerno. Ganon din po ang iglesia. Importante ang iglesia. At bilang iglesia, ang pangunahin po nating misyon ay hindi baguhin ang mundo sa pamamagitan ng politika. Though merong ang mga calling, okay, ay ganon. Katulad ng ating mga kapatid na naririto. Maaaring ganon yung calling nila. Pero bilang Kristiyano, ang pinakauna po nating misyon ay hindi baguhin ang mundo sa pamamagitan ng politika. But, pagbabago ng puso sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. That is our mission. Ang mandato na iniwan sa atin ni Jesus Christ nung siya'y umalis is to spread the gospel. Alright? Hindi naman na masama na magkaroon tayo ng kanya-kanyang opinion when it comes to politics. Kasi syempre, hinahangad natin na magkaroon tayo ng maayos na sistema. Tama ba? Kasi syempre, sino nga naman ang gusto ng presidente ay ganito? Ay adik. Diba? Sino ang gusto ng presidente ay ganito? Pinagbebenta ang ating bansa. Okay? So, meron talaga tayong kanya-kanyang opinion. Hindi yon masama. Pero, sabi nga dito, the first thing that we need to do is to pray. Okay? Pray and to spread the gospel. That's the first thing that we need to do. Kung sa tingin natin, nakikita natin na pasama ang mundo, yun talagang una mong kailangan gawin, idulog sa panalangin. Hindi po ang makipag-rally. Sino sa parang si Sister Mape, sabi niya dati, ikaw, ay hindi, Sister V pala. Sister V. Hindi pala siya. Praise God. Oh, sabi ni Sister V, aktivista daw siya dati. Bago niya makilala ang Panginoon, aktivista daw siya. Okay? Pero dahil nga binago na tayo ng Panginoon at alam na natin yung totoo, hindi yon ang sagot. Okay? Sa pagbabago. Yan. Hindi yung andun ka, makikisama ka, o welga kami. Diba? Hindi yun. Hindi rin yung makipag-away online. Just to prove, amen daw. Just to prove a point. Kasi diba, meron talaga mga taong ganyan, very opinionated. Talaga makikita mo talaga sa Facebook, talagang comment sila, for comment talaga. Nakikipag-away. Okay? So, hindi po yun ang sagot. What we need to do is to pray. Okay? Pray na baguhin ng Diyos yung puso ng bawat namumuno sa atin. Kasi alam niyo po, not unless a politician is transformed sa pamagitan ng pagsilang na muli, okay? Doon lang magkakaroon ng pagbabago sa ating sistema from the inside out. Okay? Babaguhin mo na yung puso doon. Okay? Hindi yung superficial. Yan. So, yung atin pong mga kapatid in the Bible, yan, the Bible age, na-experience nila yung mga words talagang mahirap, mga sabihin nating very controlling, very sabihin nating mahigpit. Yan, a lot worse than we are experiencing right now. Kasi yung sistema talaga ng gobyerno dati, talagang pisikalan eh. Okay? Physical talaga, nagpaparusa, ganoon. Unlike sa panahon natin today. Okay? So, bagamat sobrang oppressive at wala talagang pagkakilala sa Diyos, halos yung mga namumuno sa kanila. But, okay, they know that they are the light and the salt of this world. Alam nila na sila ang ilaw at asin ng sanlibutang ito. Kaya ano ginagawa nila? Sinusunod nila yung turo ni Apostol Pablo na kailangang igalang, kailangang sundin, kailangang irespeto at ipagdasal yung mga namumuno sa kanila kahit gaano pa man sila kasama. So sana po, bilang mga Kristiyano, hindi natin nakakalimutan na tayo din, hindi lamang yung ating mga kapatid in the Bible age, tayo rin magpahanggang ngayon, we are the salt and the light of this world. Ano? Ay hindi, sobra na.
Kakalimutan ko munang ako'y ilaw at asin. Papatayin ko muna. Hindi. Palagi po nating tandaan, gaano man kapangit, gaano man hindi tayo kapabor sa ginagawa ng ating mga namumuno. Okay? Not unless they are going against, okay? Not unless they are going against what the Bible tells us to do. Doon pa lang tayo. Okay? Doon pa lang tayo mag-aalwas. Okay? Kapag binabawal na nila kung ano yung sinasabi ng Biblia ang dapat nating gawin. But, kung sasabihin natin, kung dito lang din naman, kung kumbaga yung mga ginagawa ngayon, sabi nga dito, kailangan irespeto pa rin natin sila. Okay? Yan. So, sabi nga dito, kailangan manampalataya tayo na talagang sa Lord nanggagaling ang pag-iingat sa bawat isa sa atin. For our conclusion, political entities are not the savior of the world. Okay, hindi po si Bongbong Marcos, hindi si Sara Duterte, hindi si PRRD ang magse-save sa atin sa mundo. They are not superheroes. Okay? Yung salvation ng buong sangnilikha, it has been manifested in Jesus Christ. Okay? Ang Diyos lamang, ang Panginoong Jesus lamang. Kasi even before malikha, okay, yung gobyernong yan, kahit noon pa mang una, alam na ng Diyos na tayo at kailangan talaga natin ng saving. Okay? Kailangan talaga nating maligtas. Yan. Even pa man ilagay ang mga gobyernong yan. At sabi nga dito, He demonstrated to the world that redemption could not be accomplished hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kahit sino mang tao, hindi sa pamamagitan ng karamihan ng pera ng isang bansa, hindi sa pamamagitan ng mga militar, okay, or ng politika. Peace of mind, contentment, hope and joy, and the salvation of mankind are provided only through the death and the resurrection of Jesus Christ. Our only hope is Jesus. Amen? Huwag nating iasa, huwag nating iukol yung ating pag-asa sa kung sino mang tao na tatakbo at mananalo. Kasi gamit lang yung mga taong yan. Still, the Lord is sovereign. Okay? The Lord is sovereign. Makapangyayari ang ating Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Amen? Hindi kayang gawin ng Diyos. So, bilang mga Kristiyano, we should be voters. Okay? Kailangan po nating bumoto. At sabi nga dito, kailangan tayo ay tagapagdala ng salita ng ating Panginoon. We should be bearers of the gospel. At dapat nakikita sa atin, nagmamanifest sa atin ang salita na ating binabahagi. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, and we praise you ngayong umagang ito. Sa buhay ng bawat isa sa amin, na siyang tinuruan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Truly, Lord, hindi namin hawak, Panginoon, ang lahat ng bagay. There are things that we can control at wala kaming kapangyarihan, Panginoon, para ganapin. Ngunit, ikaw ay Diyos. Nananampalataya kami sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, that you are sovereign over everything, O God. Salamat po, Panginoon, salamat. Na huwag mong iwaglit sa aming mga puso at sa aming mga isipan ang mga bagay na iyon. Na bagamat nakikita naming pasama ng pasama ang mundo, salamat po na ang aming pagtitiwala ay nasa iyo. Alam namin, Panginoon, that you are doing something, O God. May ginagawa ka, Panginoon, even when we don't see it. Father God, we know you are working. At salamat po, O Diyos, sa bawat natutunan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ngayong umaga. Lord, huwag itong basta marinig lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ito ay nagtumimo sa aming mga puso at magamit namin, Panginoon, in the upcoming election, O God. Salamat, Lord God. Ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, yung mga karapat-dapat, Panginoon, ng mga tao na dapat naming ihalal, na siya magtuturo sa amin, na siya maglilid sa amin, Panginoon, patungo sa kabutihan, Panginoon, at hindi sa kasamaan. Turuan mo ang bawat sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng knowledge, O God, the wisdom, O God, that is coming from you. Dahil tunay nga sa ganang amin, Panginoon, Lord, pag pinanaig namin yung aming mga damdamin, pag pinanaig namin, Panginoon, kung ano yung sinasabi ng iba, tunay nga maliligaw kami, Panginoon. Kaya turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Naganapin, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, O Diyos,
Ganapin namin, Panginoon, kung ano yung nakasulat sa Biblia, Panginoon. Nasa gayon, Lord God, makapamili kami, Panginoon, ng mga tao na dapat, Panginoon, iluluklok namin, Panginoon, doon sa posisyon na gagawa ng mabuti, Panginoon. Para sa bayang ito, para sa bansang ito, at hindi para sa kanilang pansarili, Panginoon, na pagnanais. Salamat po, Diyos. Salamat. Father God, we believe that you are sovereign at nangyayari ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming i-remind, O God, sa bagay na ito. Salamat po. Ikaw ang mataas, Panginoon, at patuloy na mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, tayo pang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba.